Celeste, POV. Now that the hospital where I am going is settled, medyo nagiging at peace na ang utak ko. I smiled at Primo. Siyang nagmamaneho ngayon. Nasanay na akong nandyan siya sa paligid. Nagsawa na lang akong paalisin siya dahil ginawa ko na at sinabi ko ng lahat sa kanya yet he stood by. Do you wanna eat somewhere? Hindi ka ba nag-crave ng kahit na ano? Tanong niya sa akin. Napahawak naman ako sa baba ko at nag-isip. Tumingin ako sa labas to see if may madadaanan kaming gusto ko. Pero huminto ang sasakyan namin dahil traffic. Ganoon naman talaga sa Maynila. Kahit gaano kakaaga ay may traffic pa rin. Hindi ko alam kung nananadya ba ang tadhana pero huminto kami hindi kalayuan sa tapat ng isang billboard kaya kitang-kita ko ito. It is President Vincent. He's wearing the same serious face. Naka-navy blue suit siya at tila inaayos ang relo niya. Kitang-kita rin ang pares ng berde niyang mga mata. President of the Year. Yun ang title niya. Nabalitaan kong nagkaroon ng poll sa buong mundo para sa kasalukuyang pinakamahusay na pangulo at siyang unang nagraranggo. Proud na proud ako sa kanya. Napangiti ako at naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa dibdib ko. Pam and Primo said that I look totally fine and happy, pero I can still feel the pain in my heart. Yun nga lang ay wala na akong regrets. Nangako ako na protektahan ko siya at nagawa ko iyon. Vincent is where he belongs. Nasa tuktok siya ngayon at ako, I'll just be a part of the crowd that admires him from afar. Naging asawa ko pa rin naman siya. I am hurting pero hindi ako yung tipo ng tao na mahilig magtanim ng sama ng loob dahil by the end of the day, it will just bother me a lot. Ako lang ang makakaramdam nun. So, I just let it go. At first, I wanted to shout and hurt him. Gusto kong magalit at sugurin sila. Pero nung malaman kong buntis ako after my military trial, ang ginusto ko na lang ay ang payapang mabuhay kasama ang anak ko, ng anak namin. Nung malaman kong si Lina was pregnant, I was completely shattered. Pero I had to pick up every piece of me. He was happy. They are happy. Why should I bother them? Bakit kailangan naming manggulo ng anak niya sa kanila? Nang ipadala ko ang mga papeles ng annulment at pinirmahan niya yon, alam kong katatapos lang namin. I remember that night. I was telling myself na yun ang gusto ko, na yun ang tama. Our relationship was toxic. Hindi kami nag-uusap ng maayos. We don't trust each other. I wanted to pero tama nga sigurong mga kaibigan ko. Hindi walls ang pumipigil sa amin. It was who he's with. Selena. I always said that I'm fine and confident na hindi na ako nagsiselo sa kanya. Pero sa totoo lang, there is so much insecurity and threat dahil siya ang nandyan. Siya palagi ang kasama niya. Hindi ko na rin naisip na kaya ayokong maupo bilang first lady pagkabalik ko ay hindi dahil sa naaawa at na-appreciate ko lang si Selena. I want Vincent to do it himself. I want him to take away Selena from his life. I guess I am being selfish and all kaya siguro nung nakita ko sila nung gabing yun, nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tanungin siya kung sino ang pipiliin niya between us dahil ako ang asawa niya. Hindi na dapat siya mamili pa. Natakot akong malaman ang totoo mula sa kanya. Saglit ko pang tinapunan ng tingin yung billboard niya. Isang bagay ang natutunan ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan. I can never go back there and change it. Pero I can always accept what's happening today and just always look forward. Katulad ng sabi ko sa kanya, we don't know what the future holds. Pero nagkamali siya dahil hindi kaming dalawa yun. Sa ngayon, hinihintay ko lang na hawakan ng aking munting anghel.
ang munting souvenir niya sa akin. Ang aking sariling maliit na Vincent. Hinawakan ko ang tiyan ko. Even without a daddy, you will have an awesome future. Hindi ka magkukulang sa pagmamahal. Nakapag-isip ka na ba ng pangalan? Tanong sa akin ni Primo at kasabay nun ay ang pag-andar namin causing to break my stare at Vincent's billboard. Hindi pa, pero alam mo naman, bigla-bigla na lang akong mag-iisip. Sabi ko at ngumiti sa kanya. Gusto mo bang dumaan na muna tayo sa mall? Maaga pa naman and for sure, wala halos tao doon dahil weekdays at ayun nga, maaga pa. Sabi ni Primo sa akin. Yeah, sure. Balak ko rin dumaan sa baby store. Nawala sa airport yung baby bag niya. Let's just buy a new one and then eat na lang doon. Sabi ko. We drove to the nearest mall at tama nga si Primo dahil wala ngang halos tao lalo na sa third floor. Papasok na sana kami sa loob ng shop nang mag-ring ang phone niya. Tumatawag si Megan sa pamamagitan ng FaceTime. Babe! Tawag nito kay Primo na nakangiti. Hey there, beautiful. Sabi ni Primo. Nasa mall kami. Tinapat niya sa akin yung camera kaya kumaway ako. Hoy, Meg! Tawag ko rito. Kailan mo balak magbakasyon dito? Celeste, I miss you and our little boo. Sabi niya na tinutukoy ang baby ko. Pupunta ako doon kapag natapos ko na ang lahat dito. I miss you, Primo said at nagpout pa. Sige, maglandian muna kayo riyan at papasok na ako sa loob. Sabi ko. Sunod na lang ako and I'll also get a pushcart. Sabi nito habang lumalayo. Ngumiti naman ako at pumasok na. Hello po ma'am, welcome. Sabi nito sa akin. Mukha namang hindi niya ako kilala dahil matagal na rin akong wala sa showbiz. News broke few months after I went abroad na buhay ako since people was able to capture photos of me sa lugar kung saan namatay si Draven. I can shop alone, thank you. Sabi ko na lang sa kanya at ngumiti. Hindi kasi talaga ako komportable na may sumusunod-sunod sa akin habang namimili ako. Nairita ako sa buhok kong nakalugay kaya naman itinali ko ito sa bun. Ang cute! Hindi ko napigilang mapangiti nang makita ko ang mga baby shoes. I was looking and browsing through the baby stuff. Napahinto ako nang may mabilis na humatak sa akin at iginilid ako. Magsasalita sana ako pero mas nagulat ako nang makita ko kung sino ang humila sa akin. Ang liit talaga ng mundo dahil nagkita pa rin kami rito. Nagtama ang paningin namin at seryoso niya akong tiningnan. Yuki, tawag ko sa kanya. Vincent POV. Hindi ko alam na umuwi na pala siya ng bansa. Hindi naman sa ine-expect ko na magsabi siya pero parang tuwang-tuwa ako na makita siya. Papasok na sana ako dahil hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. I said that we are completely over. Pero ito ako at nakita lang siya para akong hindi mapakali. Napigilan ako nang may bumanggang pushcart sa akin. Damn it, sabi ko at mabilis na tumingin sa bumangga sa akin. Sorry! Uy, Mr. President! Sabi nito sa akin at ngumiti. I was suddenly confused dahil parang cool na cool siya sa akin, which is weird dahil hindi naman siya ganun sa akin. Primo, tawag ko sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ano kasi? Nagsalit-salita ng tingin ko sa store at sa kanya. Muling bumalik ang tingin ko sa store pero wala na doon si Celeste. Is it really Celeste? Or namamalik mata na naman ako? Kasi mamimili kasi ako rito. Sabi nito sa akin. Bakit dito? May asawa ka na ba? May inaabangan ka bang baby? Curious akong tanong habang nakatingin sa loob ng shop. May mga ilang bumibili pero hindi ko na makitang hinahanap ko. Regalo sa inaanak ko, tama. Sabi ni Primo sa akin. Nakikita ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Akala ko, nakita ko na si Celeste. Tumawa siya.
Imposible. Bumalik na ba si Celeste sa bansa? Ang balita ko kasi nagpakasal na raw yun sa US. Baka nagbabakasyon na kasamang asawa. So happy for her. Sabi nito at tumawa. Napahinga ako ng malalim. I knew it. She already moved on with someone else. I felt so stupid. Nagring ang cellphone niya at sinagot ito kaya pinanood ko lang siya after niyang makipag-usap ay humarap ito sa akin. Ay, hindi na pala ako bibili, Mr. President. Isinabay na pala ako ng bili ng kakilala ko. Sabi niya. Okay. Congratulations pala sa magiging anak niya ni Selena. Mauuna na ako. Tinalikuran niya agad ako before I can say anything. Anak namin ni Selena? So, they all think na anak ko yung pinagbubuntis ni Selena? Hell no! Hindi ko alam, to be honest, who is the father of her baby. Pero that is definitely not me. Totoo naman na maaasahan siyang kaibigan at na-appreciate ko ang loyalty niya pero dahil hanggang dun lang siya sa akin. Pumayag siyang magpanggap na kasama ko para tulungan akong protektahan si Celeste na halatang hindi umubra. Hindi naman si Selena ang iniisip ko kundi siya. Palaging siya. Celeste. We did not get to talk. Masyadong mabilis ang nangyari at mabilis na naanal ang kasal namin. Para akong tangang pumayag. Lagi kong tinatanong kung bakit ko siya pinakawalan. Binibiro ako ni Fred na siya at ako sasama daw sa Single Forever Club o sa Titos of the Year. After that Batanes incident, Selena did lie low for a bit and came back after a few months, telling me she's pregnant. She's lost, and to be honest, hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. I just committed myself to take care of Selena and her baby dahil ano pa bang dapat kong gawin? I didn't know na by not saying anything to anyone, iisipin nilang anak ko yun. Pero hindi ko alam kung may reason ba akong itanggi lahat yun. Bakit ko pa kailangang i-clear ang lahat? She's starting a new life on her own. Tumikhim ako para mawala ang kung anong nararamdaman kong emosyon. Kukunin ko na sana ang phone ko nang ma-realize kong wala ito kaya naman nag-sign ako kila Walter and Zea na aalis ako at wag na nila akong sundan pa. Mabilis akong bumaba at tinungo ang parking area. Mabilis ko namang napuntahan ng kotse at pumasok doon para abutin ang phone ko. Nasa loob pa ako ng sasakyan nang marinig ko ang isang boses. Nasaan ka ba? Mauuna na lang kaya ako. Napalingon ako sa labas ng sasakyan at dahan-dahang lumabas doon. May distansya sa pagitan namin at nakatalikod siya. Binaba niya mula sa tenga niya ang phone at huminga ng malalim. Alam kong siya yun. Boses pa lang. Boses niya pa lang. Alam kong siya na. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga yung nakita ko kanina. Akmang lalakad na siya paalis. Celeste! I called her. Natigilan siya. Parehong taas, parehong buhok, parehong amoy, parehong tibok ng puso, parehong damdamin. Nakatalikod man siya sa akin. Kilalang kilala siya ng tibok ng puso ko. Celeste Madeline Gonzalez. Dating kilala bilang asawa ng Pangulo.